Pinabubuksan na po ng House Prosecution Panel sa pre-trial ni Vice President Sara Duterte ang kahong-kahong naglalaman ng kanyang tax records. Posible raw kasi nitong mapalakas ang mga ebidensya laban sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan po ang Express Report ni Mayan Los Baños. Sa ika-4 na araw ng pre-trial conference, may hiniling ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court. Buksan na raw ang sinasabing BIR box. Inaasahang laman nito ang tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Posible raw itong magamit na ebidensya sa impeachment complaint tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Matatanda ang hindi binuksan ang box sa pagdinig ng House Justice Committee dahil sa issue ng confidentiality at alinsunod sa National Revenue Code. Pero ayon sa Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug, ang impeachment court lang ang makakapagdesisyon kung bubuksan ba ang BIR box o hindi. Kailangan ba mag-convene muna sa impeachment court bago desisyonan yung pagbubukas ng box? There's no set and definite rule for that, but it's something that I would need to discuss with the Senate President. Until the impeachment court decides, so Yes. it's not a part of the evidence? Not yet. Giit naman ni Senate Secretary Attorney Bantug, ayaw niyang pangunahan kung anuman ang magiging desisyon ng impeachment court sa request na pabuksan ang naturang BIR box. Pero kung sakasakali na hindi yan umabot sa pre-trial conference na dapat matapos na ngayong linggo, pwede naman daw markahan ang naturang mga ebidensya sa mismong paglilitis o trial proper na. Sa kabila naman ng tumatagal na pagmamarka sa mga ebidensya, naniniwala ang impeachment court na matutuloy pa rin sa July 6 ang impeachment trial. Samantala, tinabla ng House Prosecution Team ang sinabi ng defense team ni VP Sara na hindi sumasali sa pagmamarka ng mga ebidensya ang mga kongresistang prosecutor. Ayaw na ho namin sanang patulan pa itong mga pag-spread pa ho ng fake news so we could go on to discuss yung more substantive matters. Yung home issue na yun that they didn't have enough personnel, that came from the defense. No? Nung Monday, they admitted that they lacked necessary personnel to accommodate yung gustong arrangement with respect to how many marking teams there will be. Mula naman sa 4, ngayon 6 teams na ang nakatoka sa pagmamarka ng mga documentary evidence. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.